Ang reading mo, Libra. Welcome back to my channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 10 of Pentacles. I feel like yung energy mo ngayon, nakikita ko na may mga bagay na ginagawa mo na mapasaya yung pamilya mo, binibigay mo lahat ng makakaya mo, yung tulong na kaya mong maibigay sa mga sitwasyon na pumapasok sa buhay mo ngayon or dumarating. Some of you, nagkakaroon ng salo-salo dito, selebrasyon, nandun yung masasaya na magkakasama kayo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na meron tao dito na gustong makipag-usap sa'yo, magpaliwanag, sabihin yung kanyang iniisip. Some of you naman, pwedeng ikaw din to. Pwedeng may mga bagay kang gustong ipaliwanag, nararamdaman na gusto mong sabihin, ipaalam. Or busy-busy ka sa mga bagay na iniisip mo ngayon. And may mga bagay ka lang na inaayos dun sa mga dumarating na sitwasyon sa buhay mo ngayon. Nakita ko yung success dito. Meron kang mapagtatagumpayan. Andun yung nalalagpasan mo na yung mga bagay na akala mo noon hindi mo makukuha. Ngayon, unti-unti mo nang na-achieve yun. Some of you, pwedeng merong reward na makukuha, promotion. Kasi very passionate ka dun, no, sa mga goal na gusto mo. Andun yung pagsusumikap mo. Ginagawa mo yung lahat ng makakaya mo pagdating sa trabaho. Pinagsusumikapan mo. At andun yung pagtsatsaga palagi para sa'yo. And lahat naman ng ginagawa mo, alam mo naman na darating yung panahon na aanihin mo rin yan. Sometimes may mga bagay lang talaga na kailangan ng tapusin kasi napagod ka na dun and kailangan ng bigyan ng tuldok para matapos na yung gulo. May blessing na parating. Some of you, you're trying to balance everything pagdating sa mga dumarating or sa financial mo. Ginagawa mo lahat ng pagbabalance dun sa kaya mo. Pwedeng sa trabaho or business. And involved dun Involved yung pera. Nakita ko dito na kung ano man yung mga pinagdaanan mo, alam mo sa sarili mo na mapagtatagumpayan mo. Alam mo sa sarili mo na kaya mong harapin. Kasi handa ka na kung ano man yung dumating sa buhay mo. May mga opportunity, option na binibigay sa'yo, pero you need to think kung ano ba yung tama para sa'yo. Kung magiging masaya ka ba doon. Kung kaya mo bang panindigan yon. Ikaw pa rin naman yung magdi-decide after all na kung ano man yung darating para sa'yo. Nakikita ko dito na itong tao na to, masyado siyang matalino Hindi lang siya matalino,
May mga bagay siyang ginagawa na alam niyang iyon yung tama para sa kanya. Sa iba, tingin ng iba hindi tama, pero sa kanya, iyon yung gusto niya. Some of you naman pwedeng ahid sa'yo na nagbibigay ng payo, nagbibigay sa'yo ng magandang suggestion na pwedeng makatulong dun sa sitwasyon mo na dumarating. Clarify natin ang Knight of Swords. Four of Cups and Five of Pentacles. I feel like ang nakikita ko dito, itong tao na to gusto niyang mag-offer. Andun kasi yung nalulungkot siya. And feeling niya, iniwan niya siya Feeling niya, mag-isa na lang siya. Clarify natin ang Eight of Pentacles. Knight of Swords and Page of Pentacles. May mga bagay dito na dumarating na sa'yo. Yung linaw dun sa sitwasyon pagdating sa pagtatrabaho mo. May mga pinaplano ka dito na dapat na umpisahan mo or gagawin mo. Kasi alam mo na kung paano mo i-handle ngayon yung dumarating na yun. Pagdating sa karir mo, pagdating sa pinagkakakitaan mo. Clarify natin ng Six of Pentacles. The Lovers and Four of Swords. Nakikita ko dito na sometimes andun yung gusto mo lang mag-relax and enjoy yung buhay. Kasi kailangan din ng pagmamahal ng sarili. Yung alam sa sarili mo na nagkakaroon ka ng self-love. Kailangan mo rin yun ibigay sa sarili mo. Hindi yung ikaw lang yung bigay ng bigay. Tapos walang natitira para sa'yo. Kasi mas maganda na napupunuan mo rin yung pangangailangan mo. Yung pagmamahal na hindi mo nakukuha sa iba. Pwede naman na ikaw na yung magbigay para sa sarili mo. Clarify natin ng Seven of Pentacles. Seven of Cups. Death and the Wheel. Nakita ko dito na may mga darating na pagbabago sa'yo sa buhay mo. Kasi nagkaroon na ng end yung cycle and mayroon ng darating dito na bago, which is magta-transform na ng panibagong simula sa buhay mo. Kaya you need to decide kung ano ba yung dapat na umpisahan mo or gagawin mo dun sa mga dumarating sa'yo. Kasi naguguluhan ka pa right now. Clarify natin ang Six of Wands. Two of Cups and Knight of Wands. Nakikita ko dito na andun yung pagmamahal And soulmate to. Pero may mga sitwasyon kasi na nakikita ko dito na sobrang busy mo sa mga ginagawa mo ngayon. Pwedeng sa trabaho mo, sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng yung passion. Pwede rin kasi hindi lang din sa career, sa trabaho, pwede rin sa relationship. Andun yung ginagawa mo yung gusto mo, yung magpapasaya sa puso mo.
na ibibigay mo sa sarili mo yon. Pwedeng yung someone na yon, nagkakaroon kayo ng, alam mo yung connection na maganda right now. Clarify natin ang Ten of Swords. Five of Cups and Nine of Cups. May mga iniisip ka dito dun sa nakaraan mo na pinanghihinayangan mo. Pero nakikita ko na unti-unti naman na bibigyan mo ng end yung sitwasyon na yun sa buhay mo. Kumbaga ayaw mo nang isipin yun. Ang mahalaga sa'yo ngayon kung ano yung meron ngayon. Ayan o, nakikita ko na binibigay ngayon kung ano yung mga gusto mo. May mga bagay ka dito na matagal mo nang hiniling at ibibigay na sa'yo. Clarify natin ang the Fool. Nine of Wands and Two of Cups. Nakikita ko dito na meron kang na-experience dati na nasaktan ka, napagod ka na dun, at pinigyan mo na ng distansya yung sitwasyon na yun para sa'yo na nagkaroon ka ng wall kasi ayaw mo nang maulit-uli yung sitwasyon na yun, yung pangyayari na yun sa buhay mo. Nasaktan ka, nagmahal ka, pero may mga bagay talaga na pag hindi para sa'yo, hindi natin mapipilit. And ang gusto mo ngayon is mag-umpisa uli dun sa mga bagay na para sa'yo. Kung ano man yung darating para sa'yo, handa ka na dun. And natuto ka na. Nadapa ka man, babangon ka pa rin. And ready ka na dun to face everything. Clarify natin ang King of Swords. Seven of Swords and Ten of Cups. You're trying to risk everything here. Or someone na nakikita ko na sobrang andun yung emotional attachment nitong tao na to towards you. Pero may mga bagay kasi dito na nangyayari na pwedeng pagsisinungaling or something na running away dun sa sitwasyon na yun. Kasi maybe natatakot siya na mawala ka or masaktan uli. Or some of you, pwedeng ikaw to na may mga bagay kang ginagawa na makapagpasaya sa puso mo. Andun yung sobrang gagawin mo yung lahat para maibigay dun sa mga taong mahal mo yung kaya mo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Have confidence. Moving forward does not necessarily require you to have confidence in yourself. Confidence in God is enough, along with knowing that God works through you and with you in all ways. Lean upon us if your confidence wavers, and we will buoy your courage and faith. Ang mensahe ng yung gabay na magtiwala ka palagi sa Diyos Ama na tutulungan ka niya sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Nandyan lang siya, ang gabay mo, ang universe, ang Diyos Ama to help you. Magdasal ka lang kung kailangan mo sila. Magtiwala ka sa sarili mo na malalagpasan mo lahat yan. Kahit ano pa yan na
problema na dumarating. Basta maging positibo ka lang sa pananaw mo sa buhay at iyon din yung darating sa'yo na outcome. Yung mga bagay na maganda. Kung ano yung minamanifest mo, ano yung iniisip mo, yan din yung babalik sa'yo. Basta isipin mo lang yung magagandang bagay sa buhay mo. At itong yung reading, Libra, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.